pagtatapos ng gabing iyon kasama si Elias, nagpasya siyang hindi na makikinig sa kanya at hindi kailanman bibitawan si Elias. Talagang masaya si Elias at niyakap ang kanyang mahal. Samantalang, nagdesisyon si Hart na sabihin ang lahat kay Luningning. Kahit alam niyang ang nais ni Elias ay makainom ng alak kasama ang kanyang tiyuhin, hindi siya makapagpatawad sa kanya na ginawang biro ang kanyang pagiging ulila. Ngayon, labis na namimiss ni Hart ang kanyang mga magulang. Tumawag siya sa kanyang lolo habang patuloy na umiiyak. Kinabukasan, nagpatuloy si Hart sa kanyang trabaho tulad ng dati. Ang kanyang matalik na kaibigan naman ay nagmamadali at pumasok upang makipag-usap kay Elias, humihiling na pumasok siya sa opisina. Ngunit pagpasok niya, agad siyang lumuhad at humingi ng tawad, inamin na siya ang nagbasag ng bote ng bima at humihiling na huwag ipagsama si Hart, at sa halip ay gagawin ang anumang bagay. Hindi nagalit si Elias, kundi sinabi lamang kay Luningning na tumayo at maghanda para sa kanyang shift. Sa labas, dumating si Director Perez at kailangan niyang makipag-usap kay Elias. Wala na silang hidwaan, at sinabi niyang nais din niyang mamuhunan sa restaurant. Pagkatapos umalis ni Perez, iminungkahi ni Elias na pumasok si Hart sa opisina upang makipag-usap. Mula ngayon, hindi na niya babanggitin ang Cho Margo, at umaasa siyang makakalimutan ito ni Hart, kasama na ang mga salitang masakit na sinabi niya kagabi. Ngunit, iginiit ni Hart na hindi niya kailanman makakalimutan ang nangyari, at ang kanyang paghingi ng tawad ay tila hindi tapat, na nagpasidhi sa kanyang pagnanais na hindi ito palampasin. Sa gayon, hindi na nila ito binanggit pa. Matapos magbigay ng mga tagubilin sa manager, lumabas si Elias kasama ang kanyang girlfriend. Nais pa nilang magdesisyon na magsama sa isang bahay. Pagbalik sa opisina, nakita ni Elias si Hart sa camera at agad na naisip ang kanyang pagkakamali, kaya't kumuha siya ng corkscrew mula sa drawer na madalas niyang gamitin at ibinigay ito kay Hart bilang paghingi ng tawad. Dahil sa galit, hindi siya agad tumanggap, ngunit nang makita niyang handa na itong dalhin, mabilis niyang kinuha. Sa ganitong paraan, tinanggap na rin ni Hart ang kanyang paghingi ng tawad. Pagkatapos, si Elias mismo ang gumawa ng tseko para kay Hart, upang maalis ang anumang hidwaan sa pagitan nila. Sa puntong iyon, dumating si Rafael upang hanapin si Hart, ngunit nang makita ang dalawa na magkasama, hindi siya natuwa, kaya't nagpasya siyang umuwi na. Samantalang, nagsimula ng malasing ang dalawa. Ayaw ni Hart na palampasin ang magandang pagkakataong ito, kaya't kumuha siya ng telepono upang i-record ang mga pangyayari at pinilit si Elias na dagdagan ang kanyang sahod, upang makita kung tatanggi siya kinabukasan kapag nagising na siya. Nagpasya si Rafael na bumalik at tinulungan si Hart na dalhin si Elias sa kanyang kwarto. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, ikinwento ni Elias kay Hart ang tungkol sa araw na nasunog ang kanilang bahay, na ang kanyang mga magulang ay namatay habang sinasalba siya. Habang pinapakinggan ito ni Hart, lalong naging emosyonal si Rafael, kaya't nagmadali siyang umalis sa lugar na iyon, dala ang paakit mula sa nakaraang aksidente na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon. Dahil sa pag-alis ni Rafael, napilitan si Hart na buhatin si Elias papunta sa kanyang kwarto, dahil mas malapit ito. Samantala, pumunta si Luningning sa bahay upang hanapin si Elias. Nang pumasok siya sa kwarto at hindi niya siya nakita, tinangka niyang tumawag sa telepono ngunit hindi ito sumagot, kaya't naghanap siya sa paligid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang sapatos ni Elias sa harap ng kwarto ni Hart. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalat sa kanya, at nang buksan niya ang pinto, nakita niyang nakahiga si Elias sa kanyang kama. Kinabukasan, nagising si Elias at nagulat nang makita ang sarili sa kwarto ni Hart. Nagtanong siya kay Hart kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag niya na dahil sa pagkalasing, dinala siya nito sa kanyang bahay. Hindi pa nila natapos ang pag-uusap, malapit na ang oras ng pagbubukas. Agad na lumabas si Elias bago dumating ang iba, ngunit nahuli siya ng mga tao na lumalabas mula sa kwarto ni Hart. Sa dami ng mga mata na nakatingin, paano ito hindi mauunawaan?
Kahit anong paliwanag, mahirap pa ring paniwalaan. Tumawag si Elias sa kanyang girlfriend, at sa pagkakataong ito, tuwirang sinabi ni Luningnang na hindi na niya gusto na magkasama si Elias at si Hart. Dahil dito, tinawag ni Elias si Hart upang imungkahi na lumipat siya, at siya na ang baalang mag-asikaso sa lahat. Ngunit inilabas ni Hart ang video mula kagabi bilang panakot, na humihiling ng dagdag na sahod at hinihingi na makipag-date siya sa kanya. Nagbihis si Hart ng maganda at lumabas sa harap ng mga nagulat na tao. Hindi maaring lumala pa ang hindi pagkakaintindihan, kaya't nais ni Elias na ipaliwanag kay Hart na kung may nangyaring masama kagabi, ito ay dahil sa kanyang pagkalasing, ngunit ang tunay na layunin ni Hart ay dalhin ang Cho Margo sa puntod ng kanyang tiyuhin upang matupad ang kanyang huling hangarin na makainom ito. Samantala, nagdala si Luningnang ng kanyang disenyo sa ibang kumpanya at natuklasan niyang ito ay kinopya. Hindi niya akalain na ang chairman ang may gawa nito, kaya't puno ng galit, muling hinanap niya ito at tiniyak na anuman ang mangyari, hindi siya aalis kay Elias. Nandoon si Rafael at nasaksihan ang lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na pinipilit ng chairman na paghiwalayin sila. Sinabi ng chairman na nais lang niyang bigyan si Elias ng kumpletong pamilya. Kung hindi dahil sa insidente noong nakaraan na nagdulot ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, hindi siya aabot sa ganitong sitwasyon. Dahil sa pagkakasala sa kanyang konsensya, agad na lumuhad si Rafael at inamin na siya ang nagdulot ng sunog noong nakaraan. Ang labis na pagkabigla ay nagdulot sa chairman na mawalan ng malay at kailangan pang dalhin sa ospital. Agad na tumakbo si Elias sa ospital nang makatanggap ng balita. Tinanong niya si Rafael kung ano ang nangyari. Biglang nagsalita si Luningnang at sinabi na siya ang dahilan, dahil akala niya ay na-hospital ang chairman pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Ngunit tanging si Rafael ang nakakaalam na hindi iyon totoo. Sinabi niya na dahil sa pagtatalo nila ng chairman, nagresulta ito sa kalagayan ng kanyang lolo. Ngunit hindi naniwala si Elias, kaya't hinayla niya si Rafael palabas at tinanong siya. Dahil sa ugali ng chairman, hindi siya maaaring mawalan ng malay dahil sa isang maliit na bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang sapat na lakas ng loob upang sabihin ang katotohanan at pinili na lamang na umiwas. Pagbalik sa kwarto, nakita ni Elias ang kanyang nag-iisang kamag-anak na nasa panganib, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa at umaasang nagkukulang lamang ito. Sa ngayon, hindi siya makakabalik sa restaurant, at si Hart lamang ang nagbalik upang pamahalaan ito. May mahalagang bagay na kailangang ipaalam ng manager, ngunit wala pang pagkakataon. Pagkatapos, nagdala si Hart ng tanghalian sa ospital, ngunit nakatagpo siya kay Luningnang na nakaupo sa labas, kaya't hindi siya naglakas loob na hanapin si Elias at humiling sa kanya na ipasa ang lunchbox para sa kanya. Dahil sa pagkaka-ospital ng chairman at hindi siya makapangasiwa sa kumpanya, nais ng ibang shareholders na si Rafael ang pumalit sa kanya. Ngunit nais ni Rafael na ipasa ang posisyong ito kay Elias. Ngunit walang interes si Elias sa arkitektura. Pagkatapos, nagpunta siya sa bahay ni Luningnang upang magpahinga, sa halip na bumalik sa restaurant. Habang naghihintay si Hart at hindi pa rin nakikita si Elias, nagsimula na siyang mag-alala. Ngunit hindi lamang siya, kundi pati ang manager ay nag-aalala rin. Nang mag-media, bumalik si Elias at nakatagpo kay Hart. Nakita niyang pagod na pagod siya, kaya't nagdala siya ng tubig at nag-isip ng paraan upang pasayahin si Elias. Agad niyang dinala siya sa isang arcade upang maglaro ng Whack-A-Mole, isang lugar na madalas niyang pinupuntahan kapag siya ay galit. Pagkatapos, naghanap sila ng makakain, at nagpunta sila sa Udon Noodle Shop na madalas puntahan ni Hart. Dahil sa kanya, nakaramdam si Elias ng malaking ginhawa. Sa pagkakataong iyon, tumawag si Rafael at nais sanang makasama si Hart sa pagkain ng noodles, ngunit nang makita niyang magkasama sila sa restaurant, nagbigay siya ng dahilan na may trabaho siya upang maiwasan ang pagkikita. Kinabukasan, nagbalik ang sigla ni Elias, at habang nag-uusap kasama ang mga tauhan,
nalaman niyang may balak na magbukas ng isang wine restaurant na direktang kakumpitensya nila. Agad na naisip ni Elias si Director Perez, dahil sinabi nito na nais nitong mamuhunan sa restaurant. Sa pagkakataong ito, muling dumating ang dating asawa ni Tia Melissa at humiling na makausap siya. Ngayon, nais niyang dalhin ang kanilang anak sa ibang bansa para mag-aral, kaya't humingi siya ng opinyon mula kay Tia. Sa pag-iisip tungkol sa paghihiwalay sa kanyang anak, labis na nahirapan ang isang ina, ngunit pinigilan niya ang kanyang luha at pumayag na ipagkatiwala ang kanyang anak sa kanya. Pagkatapos nito, tumawag ang lalaki sa manager at inutusan itong dalhin ang pinakamahal na bote ng alak. Nang dumating ang oras ng pagbabayad, nagulat siya sa halaga nito. Pagkatapos, tinawag ni Elias ang tiyahin at inilipat ang halaga ng benta ng bote ng alak kay Tia bilang regalo para sa kanyang mga anak, umaasang sa susunod na makikita niya ang lalaki, hindi na siya kailangang umiyak. Ang tanawin na ito ay lalong nagpalalim ng paghanga ni Hart kay Elias. Sa kabilang banda, pumayag si Rafael na pansamantalang pamunuan ang kumpanya sa halip na ang chairman, at maghihintay siya hanggang bumalik si Elias upang ibalik ang posisyon. Si Elias naman, direktang pumunta sa kumpanya ng direktor upang makahanap ng kakilala at nakumpirma na siya mismo ang may balak na magbukas ng restaurant na kakumpitensya niya. Bumalik si Elias at sinabi ito sa manager at chef upang ihanda ang kanilang sarili. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, narinig ito ni Tia mula sa kusina at agad na ipinaalam kay Hart. Si Lu Ningneng, na hindi nakapagpigil, ay nabanggit ang Cho Margo na hawak ni Hart, na naging dahilan upang magtanong ang manager sa kanya. Kinailangan ni Elias na makialam upang mapahinto si Lu Ningneng, ngunit hindi niya may kaila ang kanyang galit, dahil sa bote ng alak na iyon, maraming beses na nagdulot ng hirap si Director Perez sa kanila. Sa kabilang banda, dahil ayaw ni Rafael na lalo pang maging malapit ang dalawa, pinayuhan niya si Lu Ningneng na lumipat na makasama si Elias, upang kahit magising ang chairman, mahirap nang paghiwalayin ang dalawa. Nang marinig ito, nag-alinlangan siya, at sa kanyang pagbisita sa ospital, aksidenteng narinig niya si Elias na nagkukwento sa kanyang lolo, binanggit ang pangalan ni Hart sa halip na ang sarili, na nagbigay sa kanya ng dahilan upang pag-isipan ang mungkahi ni Rafael. Kinabukasan, nagkagulo ang lahat ng empleyado dahil nagsimula ng magtayo ng restaurant sa tapat. Sa harap ng mga tao, nanatiling kalmado si Elias upang hindi sila maguluhan. Ngunit hindi kayang hayaan ni Hart na magpatuloy ang lahat ng ito, kaya't lumapit siya kay Director Perez at inamin na siya ang nagtaglay ng bote ng Cho Margo, na hindi alam ni Elias. Kaya, kung ito ang magiging dahilan ng kanilang alitan, handa siyang akuin ang lahat ng responsibilidad. Nang makita si Hart na nakaluhod, kahit nagulat si Director, iginiit niyang hindi ito dahil sa personal na galit kundi dahil sa negosyo lamang. Pagkatapos niyang umalis, tinawagan siya ng direktor at pinuri si Hart, ngunit nagdulot ito ng hindi pagkakaintindihan kay Elias, na inisip na nais ni Hart na magtrabaho sa restaurant ng direktor na may mas magandang benepisyo, na makakatulong sa kanya na maibalik ang bar ng kanyang lolo. Hindi niya alam ang tunay na layunin ni Hart, kaya't nagalit siya at sinabi, "Gumawa ako ng ganito para sa iyo, nagmakaawa ako sa kanya na kalimutan na ang lahat, huwag nang buksan ang restaurant na sisira sa kabuhayan ng maraming tao." Nang makita ni Elias na umalis si Hart, napagtanto niyang nagkamali siya at sinundan siya, ngunit sa harap ng kanyang girlfriend, nagulat silang lahat. Agad na hinayla ni Hart ang kanyang kamay at umalis, kaya't sumunod si Elias. Naiwan si Lu Ningneng sa lugar. Sa labas, hawak ni Elias ang kamay ni Hart at tinanong siya kung saan siya pupunta, ngunit tinanggihan siya nito at sinabing siya ang may karapatang magdesisyon. Mula sa puntong iyon, wala nang nakakausap kay Hart, at pagkatapos ng isang araw, wala pa ring balita mula sa kanya. Mula nang mawala si Hart, nagsimula nang mag-alala si Elias. Kinabukasan, binanggit ng manager ang tungkol sa pag-alis ni Hart at tinanong siya kung ano ang dapat gawin. Hindi na nag-isip si Elias at pinili na hindi na alalahanin ito,
at itinaas si Luning nang mula sa probationary status patungong regular na empleyado. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan siya sa kanyang matalik na kaibigan, at nahuli ito ni Elias, kaya tinanong niya kung nasaan si Hart, ngunit agad itong nag-hang up. Sa pagkakataong iyon, nasa bahay siya ng kanyang lolo, ngunit hindi siya naglakas loob na pumasok. Nalaman ni Elias ang address ni Hart mula kay Luning Nang at agad na umalis. Habang ang direktor ay nag-imbita ng isang espesyalista mula sa Japan na si Takagi upang tumulong sa negosyo ng restaurant. Nang malaman ni Rafael na naghanap si Elias kay Hart, sinabi niya ito kay Luning Nang. Sa harap, nagpakita siyang hindi masyadong nagmamalasakit, ngunit pagkatapos ay tumawag siya upang malaman kung nasaan siya, ngunit hindi sumasagot si Elias. Samantala, dumating si Takagi upang suriin ang restaurant ni Elias, at nang makita ang baso, agad siyang nagbuhos ng tubig dito at nagreklamo na hindi ito nalinis, na nagresulta sa manager na nagmamadaling humingi ng tawad at palitan ito ng bagong baso. Kinailangan pang suriin ni Takagi ulit bago siya pumayag, at humiling na ipakilala ang alak. Sa mga sandaling iyon, naghanap si Elias ng paraan upang makita si Hart, at sa wakas ay nakita niya itong nag-iisa at nanginginig sa lamig. Agad niyang isinuot ang kanyang jacket at humingi ng tawad upang makumbinsi siyang bumalik, dahil kung hindi, wala na siyang karapatang humarap sa ibang tao. Dinala pa niya siya sa isang restaurant dahil hindi pa siya kumakain mula kagabi, at ginawa ang lahat upang makumbinsi siyang bumalik sa trabaho. Sa puntong iyon, may isang demanding na customer na nagreklamo tungkol sa pagkain, kaya't ang chef mismo ay lumabas upang humingi ng tawad at muling gawin ang pagkain hanggang sa masiyahan ang customer. Isa-isa, inihain ang mga pagkain, ngunit laging tumatanggi ang customer. Labis na nagalit ang chef at nagpa siya ng itigil ang paggawa. Bago umalis si Takagi, sinabi niyang babalik siya kinabukasan. Ipinahayag ni Hart kay Director Perez na ang restaurant na iyon ay talagang hindi umabot sa pamantayan, at kung sa susunod na pagbalik ay wala pa ring pagbabago, babalik siya sa Japan. Sa panig ni Elias at Hart, nagpaalam sila sa kanyang lolo bago umuwi. Sa daan, biglang natanggap ni Elias ang balita na nagkaroon na ng kamalayan ang kanyang lolo, kaya't agad siyang tumakbo patungo sa ospital. Mula sa labas, sinabi ni Rafael na may itinatagong lihim na matagal na niyang itinago, umaasang mapapatawad siya ni Elias. Si Hart naman ay lihim na bumalik sa restaurant. Hindi pa siya nakauwi nang may isang lalaki na patuloy na nagmamasid sa harap ng pinto, at nang makita siyang nasa loob, pumasok ito at nag-alok kay Hart na bumili ng alak. Nakita ang kanyang itsura, nagbigay siya ng isang baso ng alak nang walang bayad, at pinakiusapan siyang umalis. Hindi alam na siya ang lalaki noong nakaraan na nagdala sa kanya sa harap ng bahay ng kanyang lolo. Kinabukasan, bumalik ang kliyente ayon sa napagkasunduan. Gayunpaman, ang chef ay nalulumbay at ayaw ng paglingkuran siya. Sinubukan nilang lumikha ng mga pagkaing akma sa alak na pinili ni Takagi, ngunit lahat ay nagtagumpay. Agad na tinawag ni Elias si Hart at tinanong kung mayroon siyang magandang ideya. Sabi niya, hindi kinakailangang gumawa ng mga pagkaing Pranses, subukan nilang gamitin ang mga tradisyonal na sangkap na akma sa atmosfera ng lasap. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng pagkakataon si Tia Melissa na ipakita ang kanyang galing, gamit ang tradisyonal na kimchi na siya mismo ang gumawa, at nakipagtulungan sa kasanayan ng chef upang lumikha ng isang putahe na pinagsasama ang istilong Asyano at Europeo. Nang inihain ang pagkain, tiyak na nahikayat nito ang mahigpit na kliyente, at pinuri niya ang gumawa ng ulam na ito bilang talagang mahuhusay. Bumalik siya upang iulat kay Director Perez, at nag-isip siya ng paraan upang mabilis na bumagsak ang restaurant ni Elias sa pamamagitan ng pagkawala ng mga pangunahing tauhan. Una, lihim niyang nakipagkita sa manager at inalok itong magtrabaho para sa kanya. Siyempre, hindi maaring ipagkanulo ni Luning Nang ang kanyang boss, kaya't pinili niyang umalis. Gayunpaman, nalaman ni Takagi ang isang lihim at ginamit ito upang takutin siya. Sunod ay ang chef ng restaurant na may katulad na alok,
na nagdulot sa kanya na magkasakit at hindi makapasok sa trabaho kinabukasan. Dahil dito, nagdulot ito ng mga reklamo mula sa mga customer tungkol sa pagkain, at ang mga tao sa kusina ay naguguluhan, na naging sanhi ng tunay na masamang sitwasyon. Napilitan si Elias na tanungin ang kanyang mentor kung talagang may sakit siya o kung kailangan niyang personal na bumili ng gamot. Nang marinig iyon, agad na nag-hang up ang chef, na nagbigay ng pagdududa kay Elias. Sa kabilang banda, dahil sa kanyang pagdaramdam sa pagkakamali mula sa maraming taon na ang nakalipas, pinili ni Rafael na sabihin kay Hart ang kanyang lihim upang makaramdam ng ginhawa. Inamin na siya ang nagdulot ng sunog sa bahay ni Elias, at dahil dito ay na-hospital ang chairman. Bagamat labis na nagulat si Hart, nauunawaan niya ang kalagayan ni Rafael. Pinayuhan niya itong pumili ng tamang oras upang sabihin kay Elias bago pa man siya mismo ang makadiskubre. Samantala, dumating sina Takagi at Director Perez sa restaurant, kasama ang tatlong bisita. Ang unang dumating ay si Luningneng, sinundan ng chef. Nagkita ang dalawa dito at habang naguguluhan, ang huli at pinakahuling dumating ay si Elias, na nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Si Takagi naman ay kalmado lang na inimbitahan siyang maupo. Hindi naunawaan ni Director Perez kung bakit siya nagdulot ng kakulangan sa lahat, ngunit ang layunin ni Takagi ay upang bigyang gantimpala ang mga mahuhusay na tao. Pagkatapos, kumuha siya ng 2 kontrata at binigyan sila ng oras upang pag-isipan. Naramdaman ni Elias na hindi siya kailangan dito, kaya't pinili niyang umuwi. Nang makita siyang umaalis, agad na sinundan siya ng chef, nag-aalala na baka magkamali ng pagkakaintindi si Elias. Dumating siya dito upang tumanggi sa kanilang alok, at sinabi na kung hindi gagawin ng mentor, siya rin ay tatalikod. Matapos ang pagkain, tiyak na nagtagumpay si Takagi. Gayunpaman, sinabi ni Director Perez na may isa pang mahuhusay na tao sa tabi ni Elias, na si Hart. Sa panahong iyon, siya ay naguguluhan pa rin sa katotohanang inihayag ni Rafael. Nang pumasok siya sa restaurant at makita si Elias, nagulat siya at nang makita siyang naglilinis ng mga baso, lalong naguluhan siya, at nagtanong kung siya ba ay isang magandang boss. Kahit na sinagot ni Hart na tiyak naman, hindi pa rin naalis ang pag-aalala ni Elias. Kinabukasan, hindi pumasok ang chef at manager, na nagdulot ng labis na pagdududa sa lahat. Agad na nagmadali si Elias upang mawala ang tensyon at pasiglahin ang lahat. Agad na nakatanggap si Hart ng tawag mula kay Takagi, at tinanong siya tungkol sa kanyang mga karaniwang gawain, at nang malaman na nagsisimula pa lamang siyang mag-aral tungkol sa alak, agad siyang bumitiw sa kanyang pag-iingat. Samantalang, naghanap si Elias sa bar na pinagtatrabahuhan ni Luningneng, at sa pamamagitan ng mga empleyado doon, nalaman niyang umalis siya dahil sa problema sa pang-amoy. Paglabas niya, tumawag si Hart na may galit na tono, at nalaman niyang alam na niya ang tungkol sa pagkuha ni Takagi sa mga tao, kaya't nais niyang makipag-usap kay Director Perez. Nag-alala si Elias na baka magdulot siya ng gulo, kaya't agad siyang huminto at nagkita silang dalawa upang pag-usapan. Kung patuloy na mawawala ang chef sa restaurant, mabilis itong babagsak. Tungkol sa Sam Liar, pansamantala ay maaaring palitan ito ni Hart. Kaya't ang pangunahing layunin ay ang ibalik ang chef. Mula kay Jonsu, sinubukan ni Elias na alamin kung may kahinaan si Chef Takagi, at nalaman na may nangyaring insidente sa kusina dati kung saan aksidenteng nasaktan ang isang tao, ngunit hindi ito sinasadya kaya't hindi inusig ng pulis. Ngayon, naunawaan na ni Elias ang dahilan kung bakit nais ng kanyang mentor na umalis, kaya't agad siyang pumunta sa kanya, natatakot na ang insidenteng ito ay lumabas at makasira sa reputasyon ng restaurant, mas pinili pa ng chef na umalis kaysa madamay ang sinuman. Samantala, nabasa ni Luningneng ang isang nakakagulat na balita sa pahayagan at agad na ipinaalam kay Hart na si Elias ay tagapagmana ng isang malaking kumpanya ng arkitektura, at higit pa, malapit na itong magpakasal kay Luningneng. Nang makita ito ni Hart, siya ay naguluhan, dahil siya ay may damdamin para kay Elias, at tiyak na hindi niya may tatago ito sa lahat.
Sa kabaligtaran, si Elias ay nagpunta sa bahay ni Luningnang upang hikayatin siyang bumalik sa restaurant. Ang pagkawala ng Somlier na may problema sa pang-amoy ay labis na nagdudulot ng stress kay Luningnang, natatakot na makasira sa reputasyon ng restaurant. Gayunpaman, para kay Elias, basta't ibuhos ni Luningnang ang kanyang puso sa restaurant, hindi niya ito papansinin. Matapos ang isang mahabang gabi ng pag-iisip, sa umaga, wala pa ring dalawa sa kanila. Habang naghahanda na siyang pumunta sa kanilang bahay, biglang dumating ang chef at ang manager. Talagang bumalik sila, na nagpasaya sa lahat, at ang restaurant ay bumalik sa dati nitong takbo. Nakita ni Elias ang masiglang tanawin dito, at siya ay labis na nakaramdam ng ginhawa. Pagkatapos, pumunta siya sa opisina ni Director Perez at nagbigay ng babala na dapat niyang suriin ang kanyang mga tao. Pagkatapos niyang sabihin ito, umalis na siya, ngunit sinundan siya ni Takagi, na nagbanta na ibubulgar ang kanyang lihim. Gayunpaman, hindi natakot si Elias at binalikan siya ng pagbabanta. Sa pagkakataong ito, unang pagkakataon na nagturo ang chef kay Tia Melissa kung paano gumawa ng pagkaing Pranses, at pagkatapos ay inihain ito sa handa ng mesa sa labas. Ngayong araw, nagdaos ng salo-salo ang lahat, na nagpalapit sa isa't isa. Magkakaroon ng isang kompetisyon para sa mga Somlier, at ang premyo ay isang mahalagang alak mula sa Reyna ng Munsong. Kung sino ang mananalo ay makapagdadala ng karangalan sa restaurant, kaya't umaasa si Elias na mananalo ang kanyang mga tauhan. Hindi lamang ang manager ang may karapatang sumali, kundi lahat ay maaaring lumahok, kaya't sa susunod na linggo ay magkakaroon ng kompetisyon sa restaurant. Nang marinig ito ni Hart mula sa manager, siya ay labis na natuwa at agad na pumunta sa opisina upang pasalamatan si Elias. Ngunit hindi pa siya natutuwa nang dumating si Rafael at sinabi na nais niyang magreserba ng mesa upang magkaroon ng oras sina Luningnang at Elias para sa isa't isa. Pagkatapos, pumasok siya sa silid ni Elias upang maghanda para sa gabi. Naiwan si Hart na nag-iisa at malungkot. Nang makita ito ni Tia, agad niyang nahulaan ang dahilan ng kanyang kalungkutan, kaya't nilapitan siya upang aliwin. Si Luningnang naman, hindi alam na nag-aayos si Rafael ng isang salo-salo para sa kanya, pagkatapos ng klase ay handa na sanang gumawa ng iba pang bagay. Ngunit pinigilan siya ni Rafael at pinayuhan na dapat ay maglaan siya ng mas maraming oras para sa kanyang boyfriend sa restaurant, natira na lamang sina Elias at Hart na magkatapat. Kahit na puno ng sakit ang kanyang puso, hindi siya makialam sa kaligayahan ng iba, habang may dala pang bulaklak si Elias para sa kanyang kasintahan. Hindi nagtagal, dumating si Rafael kasama si Luningnang at lumikha ng espasyo para sa dalawa upang mapanatili ang kanilang pagmamahalan. Ang manager, na hindi kayang tiisin ang tanawin, ay ipinasa ang tungkulin sa serbisyo kay Hart. Dahil dito, hindi na maanyayahan ni Rafael si Hart na lumabas at maglakad-lakad. Si Hart ay nagdala ng alak mula sa manager at sinimulang buksan ang bote. Dahil sa kaunting pagka-distracted, nagkamali siya, na nagdulot kay Elias na magalit at punahin siya sa harap ni Luningnang. Pagkatapos, dinala ni Elias ang bulaklak na inihanda ni Hart para sa kanya. Nakita ang kanilang kaligayahan, lalong sumakit ang puso ni Hart. Hindi na kayang tiisin ni Rafael, hinawakan ang kamay ni Hart at dinala siya sa labas, nag-aalala sa kanyang nasakit na kamay, ngunit sinabi ni Hart, mas masakit pa ang nasa puso ko. Hindi alam ni Rafael kung paano siya mapapasaya, kaya't nagpasya siyang dalhin si Hart sa isang masarap na restaurant at sa daan ay huminto sa isang tindahan upang bumili ng gamot para sa kanya. Ngunit nang bumalik siya, hindi na niya nakita si Hart. Sa ganitong kalungkutan, nag-isa siyang naglaro sa isang arcade machine, pinapalo ito at sumisigaw upang ilabas ang kanyang saloobin. Dumating si Elias. Nakita ni Hart si Elias na nag-aalala at nagtanong kung bakit siya umiiyak. Ngunit sinabi lamang ni Hart na nasaktan ang kanyang kamay. Bilang isang taong hindi sanay sa emosyon, hindi alam ni Elias kung ano ang dapat gawin sa sitwasyong ito. Nang lumihis siya ng tingin, nang bumalik siya,
wala na si Hart. Agad siyang tumakbo upang hanapin siya, ngunit hindi siya matagpuan. Nagsimula ng umulan ng malakas, kaya't bumalik siya sa sasakyan upang kumuha ng payong at muling hanapin siya. Sa wakas, natagpuan niya si Hart, ngunit ayaw niyang bumalik at tinanong siya, nagustuhan mo ba ako? Hindi ko maaring magustuhan ka, pasensya na kung nagkamali ka ng isip. Nang marinig ito ni Hart, nawalan siya ng pag-asa at mas piniling maglakad sa ulan kaysa bumalik kay Elias. Sa isang telephone booth, tinawagan niya si Elias at sinabi, gusto kong kalimutan ka, ngunit hindi ko magawa. Kahit na hindi niya maibalik ang kanyang pag-ibig, nagbigay siya ng pangangalaga kay Hart, ibinuka ang kanyang coat para sa kanya, at dinala silang dalawa pabalik. Sa harap ng restaurant, tinulungan siyang bandahan ang kanyang sugat, at sa pagkakataong iyon, nakita sila ni Rafael. Talagang nagalit si Rafael, dahil nagdulot si Elias ng sakit sa dalawang babae. Ayaw makipagtalo ni Elias, kaya't pumasok siya sa loob. Ngayon, naiwan si Rafael kasama si Hart. Dito, inamin ni Rafael ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Hart, kung gaano niya ito kamahal. Ngunit sa kasamaang palad, tiningnan lamang siya ni Hart bilang isang kaibigan. Ngunit ang kailangan harapin ni Rafael sa pagkakataong ito ay ang katotohanan na matagal na niyang itinago. Nang magising ang chairman, tinawag niya si Rafael, kaya't umalis sina Elias at ang doktor. Tinanong siya kung sinabi na ba niya kay Elias. Kung hindi pa, mabuting manahimik na lamang siya. Bumalik sa kompetisyon para sa mga Somlier, araw-araw na nag-iensayo ang manager ng masigasig, natatakot na baka mabaygo siya, kaya't pinayuhan niya si Hart na suriin ang kanyang kakayahan. Malapit na ang araw ng pagsusulit, at lahat sa restaurant ay abala sa pag-aaral, lahat sila ay may kaalaman tungkol sa alak, maliban kay Hart na baguhan pa lamang. Nang makita ni Elias si Hart, tinawag niya ito sa kanyang opisina at binigyan siya ng isang dokumento tungkol sa alak, na tila isang pandaraya. Kaya't hindi niya ito tinanggap at nais na manalo sa patas na laban. Nang lumabas siya, nakita niyang ang kanyang mga katrabaho ay may hawak na katulad na dokumento at sinabing ibinigay ito ni Elias sa kanila, kaya't nagulat siya nang makita na lahat ay may ganito. Napagtanto niyang siya ay naging hanggal sa paglimot sa mga katanungan. Pagkatapos, dumating si Elias upang sunduin ang kanyang lolo mula sa ospital, at nagulat siya nang malaman mula sa isang kakilala na ang lihim ng chef at manager ay kumalat na sa industriya, at ngayon ay alam na ito ng lahat. Narinig din ito ng mga tao sa restaurant, ngunit hindi sila naniniwala na may problema sa pang-amoy si Luningneng, kaya't nag-alala ang chef at umupo sa isang sulok. Nang makita ang mga tao na nag-uusap, inisip ng manager na pinagtatawanan siya, kaya't nagalit siya at inamin na hindi siya makamoy, ngunit hindi siya papayag na mawalan sa kompetisyon. Ang chef ay naging sensitibo rin, at nang makita si Tia Melissa na nagluluto, nagalit siya ng walang dahilan, habang ang isang customer ay sinadyang nag-spray ng pabango sa alak upang subukan ang pang-amoy ng manager. Pagkatapos, tinawag siya at sinabi na may kakaibang amoy sa alak, pinapagsubok si Luning nang naamoyin ito. Sinubukan niyang gawin ito ngunit talagang hindi niya ito naamoy, na nagdulot ng kasiyahan sa mga tao. Nakita ni Hart ang buong pangyayari at hindi na nakapagpigil. Tumakbo siya upang hanapin si Elias at sinisi siya kung paano siya nakapagpabaya sa sitwasyong ito. Ngunit ano ang magagawa nila, lalo na't hindi sila makakapagdasal kay Director Perez na maging maawain. Nang matapos ang trabaho, dahil sa mga biro ng mga katrabaho tungkol sa chef, nagalit si Jonsu at binalaan ang isa sa kanila bago umalis, ngunit sinundan siya nito, na nagdulot ng halos pagtatalo. Buti na lamang at dumating sina Elias at ang chef sa tamang oras. Ayaw niyang mawalan ng lahat dahil sa insidente noong nakaraan, kaya't agad siyang lumuhad at inamin na ang biktima ay paulit-ulit na pinagtatawanan siya bilang isang masasamang tao, kaya't gusto niyang turuan ito ng leksyon. Ang chef, upang kunin ang matulis na bagay mula kay Jonsu, ay aksidenteng tinamaan siya. Matapos malaman ni Elias ang katotohanan,
hindi na siya makapagpigil sa taong nagdulot ng sakit sa mga taong itinuturing niyang pamilya. Nagalit siya sa taong nagkalat ng tsismis at nagdeklara ng digmaan kay Director Perez. Sa kabilang banda, ang chairman ay nag-isip at hindi na pinigilan si Luningnang na makasama si Elias, umaasa na maaari siyang maging pamilya nito, sa isang kondisyon. Samantala, nag-alala si Hart para kay Rafael, kaya't nagpunta siya sa bahay nito. Nais niyang malaman kung ano ang mangyayari kapag malaman ni Elias ang katotohanan. Gayunpaman, hindi pa alam ni Rafael ang lihim na ito, at marahil ay dapat silang manahimik, dahil iyon din ang nais ng chairman. Pagkatapos, inimbitahan ni Rafael si Hart na manatili at uminom ng alak, at sinadyang inimbitahan si Elias. Nang magtagpo ang dalawa, naging awkward ang sitwasyon. Gumawa si Elias ng dahilan upang umalis, at hindi inaasahan, umalis din si Hart. Si Luningnang ay bumalik mula sa chairman at masayang ibinalita sa kanyang kasintahan na hindi na siya tumututol sa kanilang relasyon. Nais niyang magkasama silang manirahan. Ngunit sinabi ng kanyang kasintahan na hindi siya makaalis sa lugar na iniwan ng kanyang tiyuhin. Sa kabila nito, sa kanyang isip, iniisip niya na dahil nandyan si Hart, kaya't nagdesisyon siyang kausapin ito ng direkta, gamit ang dahilan na kailangan ni Elias na magmana ng kumpanya. Ngunit hindi kayang magdesisyon ni Hart na umalis sa lugar na iyon. Nang bumalik siya, nakita niya ang sasakyan ni Luningnang, na alam niyang kaka-rating lang nito. Nagtataka siya kung ano ang pinag-usapan nila. Ngunit si Hart ay tila abala at ayaw magbigay ng sagot, kaya't pinagsabihan niya ang tao na umalis. Kinabukasan, tinipon niya ang lahat. Matapos ang mga balita tungkol sa tsismis, tanging ang pagkapanalo sa kompetisyon ang makakapagbalik ng reputasyon ng restaurant. Kaya't nag-organisa siya ng isang kompetisyon dito upang pumili ng pinakamahusay na tao. Nagdala si Elias ng isang bote ng alak na nakabalot, at isa-isang ibinuhos ito sa mga baso ng mga kalahok. Gumamit siya ng stopwatch, at mayroon silang 5 minuto upang tukuyin kung anong klase ng alak ito. Sa unang round, matagumpay na nakapasa si Hart, ngunit sa ikalawang round, may ilan nang umatras, at sa huling round, sila na lamang ang natira, si Hart at ang manager. Sa pagkakataong ito, hindi na natukoy ni Hart kung anong alak ito, at tinanggap ang pagkatalo. Samantalang ang manager ay nagbigay ng maling sagot. Alam ni Elias na sinadya ito ni Hart. Pumunta siya sa isang tahimik na lugar upang makausap siya, at sinabi ni Hart na hindi niya kayang amuyin ang alak, natatakot na baka matalo sa kompetisyon at makaapekto sa restaurant, kaya't handa siyang isuko ang pagkakataong ito kay Hart. Dahil dito, naglaan si Elias ng buong gabi upang sanayin si Hart. Nang natira na lamang silang dalawa, sinabi niya, sa isip ko, palaging may isang tao na nagdudulot sa akin ng takot at nais kong kalimutan siya. Hinawakan ni Elias ang kamay ni Hart, ngunit sa isang iglap ay nag-atubili siya at umalis. Hindi alam ni Hart na wala na siya, at inamin ang kanyang nararamdaman, sinabing gusto niya si Elias. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ito ni Luningnang. Siyempre, hindi siya papayag na basta-basta na lang, kaya't nagalit siya at humiling kay Elias na tanggalin si Hart sa trabaho. Paano niya maaring hayaang araw-araw na kasama ng kanyang kasintahan ang babaeng ito? Natakot si Elias na magdulot ng gulo, kaya't agad niyang dinala si Luningnang sa labas upang magpakakalma. Ngunit napansin ni Luningnang na may damdamin din si Elias para kay Hart, na nagdulot sa kanya ng sakit at umiyak. Matapos ihatid ang kanyang kasintahan pauwi, hindi niya makalimutan ang nangyari. Ang tanging pagpipilian ay tanggalin si Hart sa trabaho o iwanan ang restaurant at ang relasyon kay Luningnang. Tinanggap niya ang hiling na tanggalin si Hart. Bago pa man hilingin ng kanyang boss, siya na mismo ang nagpasya na aalis, basta't matapos ang kompetisyon, hindi na siya mananatili dito. Nang gabing iyon, nanatili si Hart sa bahay ng kanyang kaibigan at sinabi rito na magre-resign siya, dahil ayaw niyang maging sanhi ng sakit ng iba dahil sa kanyang pag-ibig. Sa araw ng pagrehistro para sa kompetisyon, dumating ang mga mamamahayag upang mag-cover.
Ang isang tauhan ng direktor na si Perez ay dumating upang magrehistro at nagulat nang makita si Hart bilang tagapanatili ng kompetisyon. Agad itong umuwi upang ipaalam sa kanyang boss, na nagdulot ng pagkabigla sa lahat, lalo na kay Elias. Bakit niya pinapayagan si Hart na lumahok sa halip na ang manager? Samantalang si Hart ay nagtuturo kay Hart bago ang kompetisyon, mula sa paraan ng pagbuhos ng alak hanggang sa postura ng isang propesyonal na sommelier. Susunod, kailangang matutunan ni Hart kung paano buksan ang bote ng alak. Mabilis na dumating ang araw ng kompetisyon. Lahat ay sobrang kabado at umaasa na magiging maganda ang performance ni Hart. Paglabas niya, nakita niyang naghihintay ang kanyang boss upang personal na dalhin si Hart sa lugar ng kompetisyon. Bago sila naghiwalay, pinasigla pa siya nito. May mahalagang appointment si Elias kasama ang kanyang kasintahan at lolo, ngunit dahil sa kahalagahan ng kompetisyon, naghintay siya hanggang matapos ang pagsusulit ni Hart. Nagtatanong siya kung siya ba ay pumasa o hindi. Ang kanyang lolo, na naghintay na, ay unti-unting nawawalan ng pasensya. Kung hindi mapipilit ni Luning ng si Elias na iwanan ang restaurant, hindi niya papayagan ang kanilang kasal. Ngayon, tila napakalinaw ng sitwasyon, kaya't umuwi na ang chairman. Si Luning nang ay labis na nag-aalala, habang si Elias naman ay nagdadala kay Hart para mag-lunch matapos ang nakaka-stress na pagsusulit. Naghintay siya ng resulta, at hindi niya kayang tumingin, kaya't humiling kay Elias na tingnan ito para sa kanya. Bagamat siya ang huling nakapasa, talagang pumasa si Hart. Siya ay labis na natuwa at tumalon sa saya, pagkatapos ay agad na ibinalita ito sa lahat sa restaurant, na nagdulot ng kasiyahan sa lahat. Sa ikalawang round, ang mga kalahok ay kailangang tukuyin ang pangalan ng 10 uri ng alak. Si Hart ay nasa loob ng silid ng pagsusulit, habang si Elias ay nasa labas, kabado at naghihintay. Nang matapos ang pagsusulit, tumakbo siya palabas at tinukso si Elias na punong-puno siya ng saya. Tiwala si Hart na makakakuha siya ng 100 puntos, dahil lahat ng ito ay mga alak na kanyang nainom. Habang si Hart ay nasa banyo, si Luning nang ay nagpunta kay Elias na may galit na mukha, sinisisi siya sa pag-aaksaya ng pagkakataong pinakahihintay niya sa loob ng 4 na taon, at humiling kay Elias na tawagan ang kanyang lolo upang mag-ayos muli ng appointment. Sa kabilang banda, sinimulan ni Hart ang ikatlong round kasama si Takagi, at sa round na ito, ang kanyang kalaban ay talagang nang ibabaw, na nagdulot sa kanya ng matinding pressure. Si Rafael, na naroroon din, ay napansin ang kanyang pagkabahala, kaya't lumabas siya upang tawagan si Elias, habang siya ay pumihil kay Luning nang na magulo. Nang makita ni Hart na dumating si Elias upang suportahan siya, agad siyang nakabawi ng kanyang composure at natapos ang kanyang pagsusulit. Sa oras ng pag-aanunsyo ng resulta, 3 tao ang nakapasok sa huling round. Kabilang dito ay si Guro Kim, si Takagi, at ang huli ay si Hart. Nang malaman niyang pumasa siya, labis ang kanyang kasiyahan at tumakbo siya upang yakapin si Elias. Si Guro Kim ay inirekomenda ng direktor na si Perez sa kompetisyong ito, at si Takagi ay hindi lumahok ayon sa kanyang utos, kundi siya at isang ibang kinatawan. Noong gabing iyon, ipinakita ni Elias kay Hart ang bote ng Cheval Blanc Margaux, katulad ng uri na hawak ng Reyna, at pinainom siya nito habang ipinaliwanag ang mga kaugnay na impormasyon. Kinabukasan ang huling araw ng kompetisyon, kaya't hindi makatulog si Hart sa gabi. Pagdating ng umaga, bago umalis, binigyan ni Elias si Hart ng takip ng bote ng Cheval Margaux at hiniling na magtagumpay siya sa pagsusulit. Ano man ang resulta, sa kanyang puso, alam niyang napakahusay ni Hart. Nang magsimula ang kompetisyon, nagdala ang mga hurado ng 2 bote ng alak na labis na minamahal ni Reyna Munsong. Ipinainom nila ito sa mga kalahok at tinanong kung bakit ito paborito ng Reyna. Sa unang 2 kalahok, maganda ang kanilang naging performance, ngunit nang dumating ang turno ni Hart, siya ay nagpanik. Sa tuwing naiisip niyang kailangan niyang iwanan si Elias, nawawalan siya ng kapanatagan. Tapat na sinabi niya sa hurado, wala akong maamoy na lasa.
Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ni Reyna Munsong ang alak na ito. Pero para sa akin, kung may gusto akong alak, hindi ito dahil sa lasa nito, kundi dahil sa taong kasama kong umiinom. Marahil, ganoon din ang iniisip ng Reyna. Nang marinig ito ng hurado, ngumiti siya ng may kabaitan. Sabi ng aking lolo, ang unang pagkakataon na ininom ni Reyna Munsong ang alak na ito ay nang makilala niya ang emperador. Doon din niya unang nakita ang Reyna na masaya. Kaya marahil, tama si Hart, gusto ng Reyna ang alak na ito dahil kasama niya ang taong mahal niya. Upang matukoy ang nagwagi, hiniling ng hurado sa 3 kalahok na maghanda ng isang mesa na angkop para sa Cheval Blanc Margaux sa loob ng 6 na oras. Agad na bumalik si Hart kasama ang iba upang talakayin kung ano ang dapat gawin. Kung ikaw ang Reyna, anong mga pagkain ang ihahanda mo na gusto ng emperador? Tanong ni Elias. Sinabi niyang gusto nito ang malamig na noodles, at ang impormasyong ito ay makikita sa internet. Alam niyang ang kanyang mga kalaban ay maghahanda rin ng malamig na noodles, kaya't gumawa siya ng ibang putahe. Tunay nga, ang 2 kalahok ay naghanda ng tradisyonal na mesa na may malamig na noodles. Sa pagdating ni Hart, tanging 2 baso lamang ang nagbigay ng pagkagulat sa mga hurado. Sinabi niya na kahit anong pagsisikap na gayahin ang nangyari noong nakaraang gabi, hindi ito maihahambing, kaya't ang mahalaga ay ang kanilang presensya sa isa't isa, kahit ano pang pagkain ang kanilang kainin. Ang alaala ng kanyang lolo ay tila tama, na nagpasaya sa hurado. Malinaw na kung sino ang nagwagi. Personal na ibinigay ng hurado ang bote ng Cheval Blanc Margaux kay Hart sa harap ng lahat, at maging si Takagi ay nagulat sa kanyang pagkatalo. Sa wakas, hindi binaygo ni Hart ang mga inaasahan ni Elias at nakuha ang tagumpay, na nagbalik sa reputasyon ng restaurant, na nagdulot ng mga mamamahayag na nagtipon sa labas upang kunan sila ng larawan. Pagkatapos, sama-sama silang pumunta sa isang karaoke bar upang kumanta at sumayaw ng masaya. Upang makisama sa kasiyahang ito, umakyat si Hart upang kumanta, ngunit ang kantang pinili niya ay malungkot, dahil malapit na siyang umalis mula sa taong mahal niya. Hindi pa natatapos ni Elias ang kanyang kanta, umalis na si Hart, ngunit hindi niya inaasahan na susundan siya nito. Nagbalik silang 2 sa bahay at nagpaalam ng huli. Binigyan ni Elias si Hart ng yakap at halik sa noo, bilang pamana ng kanilang pamamaalam. Matapos ang tagumpay sa kompetisyon, walang tigil ang mga tawag ng mga customer sa restaurant upang magpareserba. Lahat ito ay dahil kay Hart, ngunit nagtataka ang kanyang mga katrabaho kung bakit wala siya. Nais ni Elias na ipaalam sa kanila na nag-resign si Hart, ngunit sinabi ni Luningnang na siya ay may sakit. Samantala, si Hart ay nagtungo sa ibang lugar upang mag-apply ng trabaho. Nakita ng mga tao sa pahayagan ang tungkol kay Hart, kaya't hindi nag-atubiling tanggapin siya. Sa kabilang dako, nang malaman ni Rafael na nag-resign siya, nagalit siya at tinanong si Elias, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung pinayagan mo siyang umalis, mas mabuti pang huwag mo nang hayaan pang bumalik si Hart. Lahat ng customer dito ay humihiling na makita si Hart, na nagdulot sa manager na magtanong kay Elias kung ano ang dapat gawin. Sinabi niya na dapat ipaliwanag ni Hart ang kanyang sarili sa mga customer, at ayaw ng pag-usapan ang bagay na ito. Ngayon ay oras na para kay Elias na alagaan ang kanyang kasintahan. Nang dumating siya upang bisitahin si Hart, nakita niyang si Luningnang ay nagkaroon ng hypoglycemia dahil sa trabaho. Agad siyang dinala nito upang kumain, at balak niyang dalhin si Luningnang upang makilala ang kanyang lolo muli. Sa kabilang banda, ang tauhan ng direktor na si Perez ay hindi pa rin nakakalimot sa hidwaan kay Elias, kaya't pumunta siya sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Hart upang hanapin siya. Alam niya ang relasyon ng dalawa, kaya't nais niyang gamitin ito laban kay Elias, sinabing nagkaroon ng relasyon si Hart sa kanyang boss. Hindi nakayanan ni Hart ang pang-iinsulto at nais sanang turuan siya ng leksyon, ngunit si Rafael ang pumalit sa kanya upang ipagtanggol siya. Talagang hindi maunawaan ni Elias kung bakit kailangang mag-resign si Hart sa restaurant.
kaya't sinabi niya na dahil mahal niya si Elias, hindi siya makakapagpatuloy doon. Ngunit sa mga pagkakataong mahina siya, hindi niya maiwasang bumalik sa lugar na iyon. Nang makita ni Hart na papauwi na si Elias, nagmadali siyang tumakas, ngunit hindi sinasadyang nabangga niya ang isang matandang lalaki, humingi siya ng tawad bago tumakbo bago pa man siya makita ni Elias. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakuha ni Elias ang bagay na naiwan ng matanda. Ngunit bago niya ito maibalik, binuksan ni Elias ang wallet at nagulat sa pagkakita ng larawan ni Hart sa loob. Hindi pa man siya nakaka-recover mula sa pagkagulat, muling bumuhos ang mga problema ng ang manager na si Han ay nagpadala ng mga tao upang sirain ang reputasyon ni Elias, sinabing pinagsamantalahan niya si Hart at pagkatapos ay tinanggal siya mula sa restaurant. Nang makita ito ng mga tao sa restaurant, nagsimula silang magtanong kung nasaan si Hart. Hindi na nag-atubiling sinabi ni Elias na nag-resign siya. Kasabay nito, mabilis na umabot ang balita sa chairman, na nagalit at tinawag si Elias upang pagsabihan, at pagkatapos ay hiniling na agad niyang ayusin ito upang hindi makaapekto sa kumpanya. Si Rafael, sa pagkakataong ito, ay nagpa siya na umalis sa kumpanya upang bigyang daan si Elias. Pumunta siya upang magpaalam sa chairman, na tila natapos na ang kanyang misyon. Sa kabilang dako, maraming reporter ang nagtipon sa restaurant upang manghuli ng balita. Si Elias ay aktibong nakipag-ugnayan sa boss ni Takagi, si Guro Kim, upang hikayatin siyang mag-set ng appointment kay Hart sa restaurant. Noong araw na iyon, hindi lamang sila dalawa, kundi naroon din si Direktor Perez. Ipinakita ni Elias ang lihim na kontrata ng negosyo ni Takagi at Guro Kim, na nagbigay ng kaalaman kay Direktor Perez na siya ang tunay na traidor. Matapos niyang matagumpay na itaboy si Takagi palabas ng Pilipinas, hindi pa siya nakaka-recover mula sa saya nang malaman ang isang nakababahalang katotohanan mula kay Rafael. Bago siya bumalik sa Pransya, sinabi ni Rafael ang lihim na siya ang nagpasimula ng sunog sa bahay ni Elias, na nagdulot ng pagkamatay ng kanyang mga magulang sa isang malupit na paraan. Si Hart, mula sa labas, ay pumasok upang subukang pigilin siya, ngunit huli na. Dahil sa kanyang kapabayaan sa sunog, nagdulot ito ng matinding sakit sa pagkamatay ng mga magulang ni Elias. Nang malaman ito, nagalit si Elias at sinuntok si Rafael, na nais pang ipagpatuloy ang laban, ngunit si Hart ang humiling sa kanya na huminto. Alam din ito ng kanyang lolo, ngunit itinago niya ang katotohanan. Hindi maintindihan ni Elias kung bakit siya gumawa ng ganoon. Ngunit sinabi ng chairman na sa ngayon, wala nang magagawa, kung maaari, sana ay patawarin niya si Rafael. Siyempre, hindi madaling mangyari ang mga bagay na iyon, dahil kahit si Rafael ay hindi pa mapatawad ang kanyang sarili, hindi lang si Elias. Bumalik si Hart mula sa kanya ngunit hindi pa rin mapanatag ang isip tungkol kay Elias, kaya't bumalik siya sa restaurant. Totoo nga, labis na nagdurusa si Elias at umiinom ng alak upang maibsan ang sakit na ito. Nang makita ni Hart, sinubukan niyang paalisin siya at pumasok sa loob ng kwarto habang nahihirapan pa. Dahil dito, kinailangan ni Hart na tulungan siyang pumasok sa kwarto at umupo sa tabi niya upang aliwin si Elias sa kanyang pinakamahirap na sandali. Ngunit alam niya na hindi siya dapat manatili ng matagal, kaya't nag-text siya kay Luningnang upang alagaan siya, habang siya ay umalis na may lungkot. Umiiyak siya at sinisisi si Luningnang kung bakit siya niloko na may sakit si Elias para makapunta siya doon. Kinabukasan, pagkagising ni Elias, sinalubong siya ng seryosong mukha ni Luningnang at tinanong kung ano ang nangyari noong nakaraang gabi. Ngunit si Elias ay pagod at ayaw makipag-usap. Naghintay si Luningnang sa kanya mula sa banyo at patuloy na nagtanong, humihiling na dapat siyang bumalik sa pamamahala ng kumpanya at magpakasal sa kanya. Sa isang sandaling hindi niya na mapigilan ang kanyang galit, itinapon ni Elias ang mga bagay sa mesa, na nagdulot kay Luningnang na manahimik. Ang relasyon niya sa kanyang kasintahan ay unti-unting humihina, na talagang nakakapagod kay Elias. Samantala, muli na namang nagmungkahi si Rafael na makipagkita kay Elias bago siya bumalik sa Pransya,
umaasang mapapatawad siya. Ngunit sinabi ni Elias na kahit na magpatawad siya, hindi na mabubuhay ang kanyang mga magulang, kaya't ayaw na niyang makita si Rafael. Si Lu Ningneng, sa kanyang kawalang pag-asa, ay nag-isip na gumamit ng sleeping pills, ngunit pinalad na nahadlangan siya ni Rafael bago pa ito maging huli. Ang puso ng kanyang kasintahan ay unti-unting napupunta sa ibang tao. Dahil sa pag-iisip kay Hart, hindi na siya makapag-concentrate sa trabaho. Bigla, tumawag ang lolo ni Hart kay Elias upang kumustahin siya, dahil nakita na niya ang balita. Samantalang si Hart, pagkatapos ng kanyang shift, ay espesyal na tinawag ni Lu Ningneng upang makipagkita, dahil ayaw niyang makasangkot si Hart sa kanyang kasintahan. Alam niyang mali iyon, kaya't nangako siyang hindi na makikipagkita kay Elias. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pagbalik ni Hart, nakita niyang nandyan si Elias sa kanyang bahay, kumakain ng masaya na parang walang nangyari, na nagdulot sa kanya ng pagkabigo. Agad niyang hiniling na umalis siya at huwag nang bumalik. Maging ang regalo na ibinigay ni Elias ay ibinalik niya. Kinabukasan, pumunta si Lu Ningneng sa chairman upang humingi ng dagdag na oras, na tiyak na may paraan siya upang maibalik si Elias sa kumpanya. Gayunpaman, naghintay siya ng masyadong mahaba, unti-unting nawawala ng tiwala na kayang gawin ito, at nagdududa pa na may ibang babae si Elias. Noong panahong iyon, sa restaurant, biglang pumasok ang asawa na naghahanap kay Tia Melissa, habang siya ay abala sa pagmasahe sa chef, na nahuli siya ng kanyang asawa. Agad na sinabi ng lalaki ang mga salitang nakakainsulto sa dangal ng Tia, at ipinagbabawal siyang makipag-ugnayan sa mga bata mula ngayon. Noong gabing iyon, bago umalis si Rafael, nakipagkita siya sa chairman, dahil alam niyang gumawa ito ng iligal na paraan upang maibalik si Elias sa kumpanya. Nais niyang hilingin na itigil ito, ngunit tinawag siya ng chairman na halimaw na nagwasak sa kanyang pamilya. Pagkaalis ni Rafael, dumating si Elias upang bisitahin ang kanyang lolo, at umupo upang uminom ng alak kasama siya. Matapos ang mahabang panahon ng pagtatalo, sinabi niya na nais ng chairman na maging masaya at masaya, ngunit ang nagpapasaya sa kanya ay ang pagbabalik ni Elias sa kumpanya. Dahil sa kanyang lolo, kinailangan niyang ipagpaliban ang kanyang pangarap na pamunuan ang restaurant ng kanyang tiyuhin at tanggapin ang pamana ng pamilya. Ngunit bago ang lahat, nais niyang makipagkita kay Hart muli. Hindi alam ni Hart ang balak ni Elias, nais niyang paalisin siya, ngunit sinabi niya na isang baso lang ang iinumin niya at babalik na, at humingi ng tawad dahil sa pagkuha niya sa restaurant ng pamilya niya. Bago pa siya makapagsalita, tinawag siya ng mga customer sa tabi. Nang bumalik siya, wala na si Elias, at sa mesa ay ang dokumentong ibinalik niya sa restaurant. Dito, napagtanto ni Hart na nais ni Elias na talikuran ang restaurant, kaya't nagmadali siyang hanapin siya, subalit hindi siya makontak. Kaya't nag-isa siyang tumakbo sa restaurant na dati niyang panangakong hindi nababalikan. Sa harap niya, habang umiiyak, sinabi niya, "Noong una, nag-aral ako ng alak dahil sa iyo. Kung ngayon ay madali mo itong isusuko, ibig bang sabihin ay gusto mong kalimutan ko ang lahat? Dahil sa pangako ko kay Lu Ningneng, hindi ko na kayang makipagkita sa iyo." Matapos malaman ni Elias ang dahilan kung bakit iniiwasan siya ni Hart, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin, "Tunay akong umiibig sa iyo," at ginamit ang halik bilang patunay. Ngayon, wala akong sapat na kumpiyansa, ngunit kung papayag kang maniwala sa akin, hindi kita bibigyan ng kapinsalaan. Nakita ni Lu Ningneng ang lahat mula sa likuran, pinagmamasdan ang lalaking mahal niya na nakikipaghalikan sa ibang babae. Dapat sana ay nagalit siya, ngunit pinili niyang bitawan na lamang at huwag nang makipag-ugnayan kay Elias. Nang makita niyang umalis si Lu Ningneng, nag-aalala siyang sumunod. Mas mabuti pang magalit siya kaysa sa wala siyang pakialam, ngunit nais lang ni Lu Ningneng na maging masaya siya. Nang makita ni Elias na bumalik si Hart, tinanong niya kung nagsisisi siya. Siyempre, hindi siya nagsisisi. Ngayon, wala siyang pakialam sa sinasabi ng mundo,
Basta't makita ang ngiti ni Hart ay sapat na. Subalit dahil sa kanyang pagkabagabag, pinili pa ring umalis ni Hart. Sa panahong ito, si Luningnang ay labis na nagdurusa at hindi alam kung kanino siya maghahanap ng kausap kundi si Rafael. Matapos ang isang masakit na pag-iyak, nagpasya siyang bitawan na ang lahat. Sa pagkakataong ito, si Rafael ay may ibang pananaw. Nais niyang makuha muli ni Luningnang ang pagmamahal ni Elias. Dahil sa labis na galit, agad siyang pumunta kay Elias sa gitna ng gabi, sinisisi siya sa kanyang pagiging makasarili na nakasakit sa dalawang babae. Samantala, ang chairman ay nais ipataw kay Rafael ang akusasyon ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Kahit na ang mga tauhan ay nagsalita na habang siya ay nasa ospital, si Rafael ay patuloy na nag-aalala para sa kumpanya, ngunit nagpa siya ang chairman na huwag pansinin ito. Noong araw na iyon, nagdagdag ang lasap ng mga bagong uri ng alak, at dumating si Direktor Perez upang pag-usapan ang pakikipagtulungan kay Elias. Nais niyang maging eksklusibong supplier nito sa kanya, ngunit tinanggihan ito. Sa pagkakataong iyon, ang chairman ay nais malaman kung ang dahilan ni Hart sa pagiging malapit kay Elias ay dahil sa pera, kaya tinawag siya at sinabi ang mga salitang nakakasakit na ang isang ulila tulad niya ay dapat na kailangan ang mga bagay na iyon. Mula sa simula, si Hart ay narito lamang upang matuto tungkol sa alak. Paglabas mula sa opisina ng chairman, hindi niya inaasahan na makikita si Elias. May nais siyang sabihin, kaya't pinakiusapan siyang maghintay. Pagkatapos, pumasok siya upang makipag-usap sa kanyang lolo, at napilitang magpakasal kay Luningnang, dahil tanging sa ganitong paraan lamang siya magiging masaya, kahit na wala na siyang nararamdaman para dito. Paglabas mula roon, nagmadali siyang pumunta kay Hart, ngunit nalaman niyang naghihintay siya doon upang ibalik ang mga dokumento ng restaurant. Kung ganoon, ayaw na rin ni Elias na pilitin ang sarili. Ngunit, may isang bagay na nais niyang ibalik. Tinawagan niya ang lolo ni Hart at nag-ayos ng pagkikita sa susunod na araw. Sa gabing iyon, tinitigan niya ang silid na dati niyang tinutuluyan si Hart, puno ng pangungulila, at pumasok siya sa loob. Nasa kabilang dako si Hart, na dahil sa pangungulila sa kanya, paulit-ulit na pinapanood ang isang clip sa kanyang telepono. Sa huli, dahil hindi na niya kayang tiisin, nagpasya siyang mag-resign upang bumalik sa lasap. Nang makita siyang bumalik, lahat ay labis na natutuwa at handang-handang salubungin si Hart. At syempre, ang dahilan ng kanyang pagbabalik ay ang taong pinakanais niyang makita. Ngunit nang pumasok siya sa kwarto at walang Elias doon, narinig niya ang manager na nagsabing umalis si Elias para sa isang business trip. Sa katunayan, naroon siya kasama ang kanyang lolo. Nag-organisa ang kumpanya ng isang shareholder meeting. Si Rafael, dahil hindi nakakuha ng tawad mula sa chairman, ay ayaw nang magpatalo. Lahat ng shareholders ay pumayag na itataas siya bilang CEO, na nagdulot sa chairman na wala nang magawa kundi tiisin ang kanyang galit. Si Hart ay biglang tumanggap ng tawag mula sa restaurant, na nagsasabing bumalik siya sa Tamthao. Samantalang ang kanyang lolo ay nagbigay kay Elias ng tour sa winery at pinatikim siya ng alak na ginawa mula sa mga persimmon, na umaasang makikilala ito sa hinaharap. Ang pangunahing dahilan ng pagpunta ni Elias dito ay upang ipakita sa kanyang lolo ang isang bagay. Kinuha niya ang wallet na may larawan ng mga magulang ni Hart, na nagdulot ng labis na gulat sa kanyang lolo, at tinanong kung alam ba ni Hart ang tungkol dito. Hindi nagtagal, nagmadali si Hart na umuwi dahil narinig niyang may sakit ang kanyang lolo. Ngunit nang makita niyang masigla ito at nag-aayos ng pagkain kasama ang lahat, naguluhan siya kung bakit siya tinawag. Ngunit nang makita si Elias, agad niyang naintindihan. Dinala sila ng kanyang lolo sa isang kuweba na may constant na temperatura na 15 degrees Celsius, isang magandang lugar para sa pag-iimbak ng alak, at nagbigay ng pagkakataon sa kanilang dalawa na magkaayos. Matapos malaman na bumalik si Hart sa restaurant, talagang hindi mapigilan ni Elias ang kanyang kaligayahan at niyakap siya. Pagkatapos,
dinala sila ng kanyang lolo sa winery upang tikman ang bagong alak na kanyang inimbak, na talagang lumampas sa inaasahan ni Hart, na nagbigay inspirasyon sa kanya na gumawa ng sariling alak. Nang magpaalam siya sa kanyang lolo, hindi niya nakalimutang pasalamatan ito sa pagtulong sa kanya na makilala si Elias. Sa gabing iyon, sa restaurant, may isang magnanakaw na pumasok upang agawin ang mga bote ng alak para sa nalalapit na event. Sa pagkakataon, nadapa ang kanyang uncle at nadaganan ang magnanakaw, dahilan upang mahulog ang alak. Agad na tumakas ang lalaki. Nang bumalik si Elias at makita si Hart na tinatawag siya na tatay, agad siyang tumakas, kaya't nagmadali siyang habulin ito upang matiyak kung siya ang may-ari ng wallet na ama ni Hart. Kahit na inamin ng kanyang uncle, hindi siya makatingin sa kanyang anak dahil sa kanyang itsura. Pagdating ni Elias, galit na tanong ni Hart kung nasaan ang kanyang uncle, dahil siya ang pinaghihinalaan na magnanakaw. Agad siyang pumasok upang tingnan ang camera, ngunit ito ay nasira. Sa pagkakataong ito, tumawag si Luningnang at sinabi kay Elias na si Rafael ay humawak na ng kumpanya. Agad na pumunta si Elias sa kanyang lolo upang linawin ang bagay na ito, dahil akala niya may ginagawa ang chairman kaya't naging ganito si Rafael. Hindi siya sumagot, kundi sinabi na siya na ang baalang umayos. Kinabukasan, nang malaman ng manager ang tungkol sa pagnanakaw, galit na sinabihan si Hart, dahil kilala niya ang lalaki, at siya ang tumawag sa pulis upang arestuhin ito. Si Elias, na hindi pa bumabalik, ay nag-uusap kay Rafael, pinayuhan siyang itigil na ang kanyang ginagawa. Ngunit huli na ang lahat. Habang nangyayari ito, nahuli ng pulis ang kanyang uncle. Tinataguyod ni Hart na siya ang magnanakaw. Kahit na sinubukan ng uncle na ipaliwanag na hindi siya iyon, bigla ang natagpuan ng pulis ang larawan ni Hart sa wallet niya, kasama ang larawan ng pamilya, na nagdulot kay Hart na magtanong kung bakit ito nasa kanya. At sa pagkakataong iyon, dumating si Elias, bago pa malaman ni Hart ang katotohanan na siya ang kanyang ama. Nagkunwari siyang galit at sinabihan ang kanyang uncle, sinabing siya ay isang pervert na tinitingnan si Hart bilang kanyang unang pag-ibig, kaya't naroon ang larawan sa wallet. Pagkatapos, ginamit ang dahilan upang palayasin si Hart bago pa man lumabas ang katotohanan. Pag-alis ni Hart, agad na sinabi ni Elias sa pulis na hindi siya ang tunay na salarin, upang palayain ang kanyang uncle. Upang maiwasan ang pagkakalantad ng lihim na hindi nais ng sinuman. Sa sasakyan, nag-isip si Hart at napagtanto na ang kanyang uncle ay hindi mukhang magnanakaw, dahil sa tuwing dumarating ito upang uminom ng alak, lagi itong nagmamadaling magbayad. Ngunit dahil hindi nila nahuli ang magnanakaw, nahirapan siyang makipag-usap sa manager, na nagdulot kay Luningnang na magalit, dahil malapit na ang malaking event sa restaurant, at kung mawawala ang alak na iyon, malaking epekto ito. Si Rafael, sa pagkakataong iyon, ay nais makipagtulungan kay Director Perez upang magtulungan sa negosyo ng alak, o sa madaling salita, nais niyang makipagkompetensya kay Elias. Matapos mawala ang alak, wala nang iba pang supply, na nagdulot kay Elias ng labis na pag-aalala, kaya tinawagan niya ang mga kaibigan sa Pransya upang humingi ng tulong. Si Luningnang, na nag-iwan ng susi ng wine cellar, ay labis na nagsisisi. Gayunpaman, hindi siya pinagsabihan ni Elias at sinabi sa lahat na kaya niyang ayusin ang lahat. Dahil hindi nakakuha ng tulong mula sa mga kaibigan sa Pransya, bumalik siya sa kanyang dating kumpanya upang humingi ng tulong sa mga katrabaho na maghanap ng supply, at narinig niya ang isang nakakagulat na balita mula sa isa sa kanila na si Rafael ay madalas makipagkita kay Director Perez nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, dinala siya ni Hart sa mga lugar ng aliwan, kumuha ng mga larawan kasama ang kanyang girlfriend at sumayaw sa audition. Pumunta sila sa isang coffee shop para mag-date, masayang naglalakad na magkahawak kamay, nang hindi inaasahan ay nakita nila si Luningnang. Ang dahilan kung bakit nandito siya ay dahil nalaman niyang si Rafael ang hindi sinasadyang nagdulot ng sunog. Labis na nasaktan si Luningnang,
dahil ito ang nagdulot ng hidwaan sa pagitan nila ni Rafael. Ang tauhan ni Director Perez ang nasa likod ng pagnanakaw, ngunit nang tanungin ng kanyang superior, siya ay nagmamanipula. Habang papalapit na ang araw ng event, espesyal na pinaalalahanan ng manager ang lahat na maghanda ng mabuti at huwag magpabeya. Sa loob ng kusina, kailangan ding maging alerto ng chef. Samantalang sa restaurant, pinag-iisipan ni Elias at ng kanyang lolo kung paano maibabalik ang kumpanya mula kay Rafael, at pinayuhan siya ng kanyang lolo na ibigay ang mga hawak na shares, at siya na ang baalang umayos. Sa gabi, pagbalik ni Hart, nagulat siyang makita ang kanyang uncle na parang nagmamasid sa labas, na tila may hinahanap. Nang tawagin niya ito, agad itong tumakas na parang may dahilan. Sa pagkakataong iyon, dumating si Elias, kaya't sinabi niya na parang naramdaman niyang siya ang kanyang ama. Dahil sa larawan ng pamilya, may kasama pang batang babae, ngunit iyon ay isang simpleng pag-iisip lamang. Sa gabing iyon, tinawagan ng kanyang lolo si Elias at pumayag na ibigay ang lahat ng hawak na shares. Kaya naman, sa susunod na umaga, nakipagkita siya kay Director Kim at sinabi na ibabalik niya ang shares sa kumpanya, at hindi na siya babalik sa trabaho. Kasabay nito, narinig ng mga reporters ang balita tungkol sa problema ng restaurant sa event, kaya't nagpunta sila upang alamin, at nag-alok na tingnan ang kusina, na pinayagan ng manager. Ang reporter ay naglakbay sa paligid at nakita ang mga papel na nakadikit sa dingding, agad na nagbalik upang ipaalam kay Manager Han ang mga pagkaing ihahanda sa event. Sa wakas, dumating ang araw ng paglulunsad ng mamahaling Leche Wine, isang event na nakakuha ng maraming atensyon. Ngunit wala si Elias. Kasabay nito, sa shareholder meeting, inihayag na ibinalik ng chairman ang lahat ng shares sa kumpanya, at si Elias ay hindi natatanggap ng inheritance, kaya't ang lahat ay babalik sa dating ayos. Ang mga shareholders ay nais na si Rafael ang buong pusong mag-alaga sa kumpanya, at hindi pinapayagan si Elias na lumipat sa negosyo ng alak. Ginawa ni Elias ito upang pigilan si Rafael, na tila hindi na nila kailangang mag-away, at ang mga nakaraan ay dapat nang kalimutan. Sa pagkakataong ito, dinala ang 2 barrels ng Leche na inaasam ng lahat. Huminga ng maluwag ang bagong manager, ngunit si Hart ay may matalas na pang-amoy, naramdaman ang kakaibang amoy. Maging ang mga isdang dinala ay may problema. Habang patuloy na umaabot ang amoy kay Hart, naramdaman niyang ito ay pamilyar ngunit hindi niya maalaala. Nang dumating si Director Perez, naisip niya na ito ay amoy ng nabubulok na kahoy. Agad siyang tumakbo sa wine cellar upang suriin ang mga bote ng alak na dinala, at talagang may problema. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na tawagan si Elias at ipaalam na nasira ang lahat ng alak. Habang paparating na ang oras ng pagdating ng mga bisita, nagkaroon din ng problema ang lahat ng sangkap na dinala. Maliwanag na nag-order sila ng tuna, ngunit nagkamali ang supplier sa paghahatid. Ngunit ngayon, dahil sa pangangailangan, hindi na sila makabili ng isda, kaya't napilitan silang baguhin ang menu. Sa pagkakataong ito, tumawag ang pangunahing kumpanya ng pamamahagi ng alak, na nagpabatid na nakatanggap sila ng balita na sira ang alak, kaya't magpapadala sila ng tao upang kumpirmahin at kanselahin ang kaganapan. Napansin ni Director Perez ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Hart. Agad siyang nagtanong at nalaman na may problema sa alak, kaya't iminungkahi niyang tingnan ito at tiniyak na may tao na nagdulot ng gulo. Ang 2 barrels ng alak na dinala kaninang umaga ay sira na, at kakaunti na lamang ang natitira sa bodega, kaya't hindi sapat para sa kaganapan. Sa ngayon, siya na lamang ang tanging makakatulong kay Elias, ngunit nag-aalinlangan siya. Nang dumating ang mga tao mula sa Leche upang magsagawa ng inspeksyon, nagpasya si Elias na humingi ng tulong sa direktor. Kahit na sinabi ng manager na kung ilalabas nila ang mga produkto ngayon, hindi na ito magiging sapat. Gayunpaman, pinayagan na ng direktor na ilabas ang mga produkto matapos suriin ang mga ito. Kaya, ang paglulunsad ng Leche sa merkado ng Pilipinas ay nagpatuloy ayon sa plano.
Lahat ay nagtaas ng kanilang mga baso upang magsalo-salo sa natitirang alak sa bodega, ngunit hindi nagtagal, ito ay mauubos din. Agad na ipinaalam ni Hart kay Elias, at sinuri rin ng direktor ang oras, talagang nagmamadali na sila, dahil maraming bisita ang umiinom ng alak. Sa kabutihang palad, dumating ang mga produkto sa tamang oras. Sa pagkakataong ito, may malaking utang na loob si Elias sa direktor, kaya't labis ang kanyang pasasalamat. Kung magkakaroon ng pagkakataon, tiyak na magbabayad siya ng utang na iyon. Ang isang tauhan na hindi masaya ay nagtanong sa direktor kung bakit siya tumutulong sa kanila. Agad siyang sinupalpal ng direktor, dahil alam na niya na siya ang nagdulot ng gulo. Matagumpay na natapos ang kaganapan, at labis na nagpapasalamat si Elias sa lahat ng sumuporta sa kanya. Ngayon, talagang itinuturing na nilang pamilya ang isa't isa, hindi na lamang isang relasyon ng boss at empleyado. Hindi nagtagal, narinig nila ang balita na nahuli ng pulis ang taong nagdulot ng gulo, kaya't nagmadali silang pumunta roon. Sa kanilang pagkabigla, nakita nila ang pamilyar na mukha ng manager, na nagdulot ng labis na galit kay Hart, na nais sanang gantihan siya, ngunit pinigilan siya ni Elias. Ngayon, malinaw na ang lahat, at nagdulot ito ng pagsisisi kay Hart dahil sa maling akusasyon sa kanyang uncle, kaya't nais niyang hanapin ito upang humingi ng tawad. Samantalang si Luningneng, pagkatapos ng lahat, ay nais nang umalis sa Pilipinas upang kalimutan ang lahat, kaya't nagpunta siya upang makipagpaalam sa chairman, umaasang hindi na siya tatutol sa pagmamahalan nina Elias at Hart. Paglabas niya, nakatagpo niya si Rafael, na nag-aalala pa rin tungkol sa kanyang relasyon kay Elias, kaya't umaasa siyang magkakaayos ang dalawa. Gayunpaman, sa pag-uusap kay Director Perez, nalaman ni Elias na hindi pa rin sumusuko si Rafael sa kanyang ambisyon na pumasok sa merkado ng alak. Bukod dito, upang makabawi sa utang niya, kailangan niyang pumunta sa Pransya upang tulungan ang direktor na makuha ang latte. Matapos marinig ang balita na aalis si Luningneng, agad na nagmadali si Rafael upang hanapin siya. Dahil sa kanyang pag-aalala, alam niyang siya ang dahilan kung bakit umalis si Luningneng, ngunit hindi ito nagalit sa kanya. Sa pagkakataong iyon, isang regalo ang dumating para kay Hart, na naglalaman ng isang set ng handcrafted na mesa at upuan, kasama ang isang liham. Ito pala ay mula kay Luningneng. Umaasa siyang kapag napagod si Hart sa pag-ibig, maaari siyang umupo dito upang magpahinga. Noong gabing iyon, biglang dumating ang chairman kasama ang kanyang mga kasosyo sa restaurant na ito at humiling kay Hart na magsilbi sa kanila. Nagdala siya ng isang bote ng alak na akma sa mood ng mga bisita, kasama ang isang ulam na sabaw ng manok na niluto sa mga petals ng rosas, na mabuti para sa tiyan. Matapos tikman ng bisita ang isang lagok, hindi siya nag-atubiling magbigay ng papuri. Sa araw na ito, talagang nasiyahan siya, at bago umalis, hindi niya nakalimutang sabihin na mamumuhunan siya sa kumpanya ni Han. Sa pagkakataong ito, talagang nagbago ang pananaw ng kanyang lolo kay Hart. Matapos ang isang mahabang araw, umupo silang magkasama upang magpahinga. Labis na nag-alala si Elias na hindi kayang pasyahin ni Hart ang kanyang lolo, ngunit napakabuti na nagawa niyang ipasaya ito. Kinabukasan, nagdaos ang kumpanya ng isang shareholder meeting. Dahil sa matigas na pagnanais ni Rafael na pumasok sa negosyo ng alak, tinanggal siya ng mga shareholders mula sa kanyang posisyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa huling sandali, tumayo ang chairman sa panig ni Rafael at pinanatili siyang bahagi ng kumpanya. Ginawa ito ni Elias upang mapilit si Rafael na huminto, na tila hindi na nila kailangang mag-away, at ang mga nakaraang alitan ay dapat nang kalimutan. Sa pagkakataong ito, ang 2 barrels ng latte na inaasahan ng lahat ay dinala. Huminga ng maluwag ang bagong manager, ngunit si Hart ay may matalas na pang-amoy at nakaramdam ng kakaibang amoy. Maging ang mga isdang dinala ay may problema. Habang patuloy na lumalakas ang amoy, tila pamilyar ito kay Hart, ngunit hindi niya maalaala. Nang dumating si Director Perez,
Naisip niya na ito ay amoy ng nabubulok na kahoy. Agad siyang tumakbo sa wine cellar upang suriin ang mga bote ng alak na dinala, at talagang may problema. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na tawagan si Elias at ipaalam na nasira ang lahat ng alak. Habang papalapit na ang oras ng pagdating ng mga bisita, nagkaroon din ng problema ang lahat ng sangkap na dinala. Maliwanag na nag-order sila ng tuna, ngunit nagkamali ang supplier sa paghahatid. Ngunit ngayon, dahil sa pangangailangan, hindi na sila makabili ng isda, kaya't napilitan silang baguhin ang menu. Sa pagkakataong ito, talagang nagbago ang pananaw ng kanyang lolo kay Hart. Matapos ang isang mahabang araw, umupo silang magkasama upang magpahinga at muling mag-recharge ng kanilang enerhiya. Labis na nag-alala si Elias na hindi kayang pasyahin ni Hart ang kanyang lolo, ngunit napakabuti na nagawa niyang ipasaya ito bago umuwi. Kinabukasan, nagdaos ang kumpanya ng isang shareholder meeting. Dahil sa matigas na pagnanais ni Rafael na pumasok sa negosyo ng alak, tinanggal siya ng mga shareholders mula sa kanyang posisyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa huling sandali, tumayo ang chairman sa panig ni Rafael at pinanatili siyang bahagi ng kumpanya. Sa araw na iyon, hindi dumating si Uncle Kang sa trabaho. Nagtataka ang chef at si auntie kung nasaan siya. Bigla, nakatanggap sila ng anunsyo, buksan ang radyo. Dahil nagpa siya si Uncle na sumali sa isang singing program upang ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Auntie Melissa. Sa simula, nahirapan siyang makipag-usap, ngunit si Jonsu ang naghatid ng mensahe para sa kanya. Nang dumating ang kanyang pagkakataon na kumanta, mula sa isang taong nahihirapang makipag-usap, nagtagumpay siyang umawit sa kabila ng kanyang takot, na nagdulot ng emosyon kay Auntie sa kabilang linya. Samantala, si Elias ay nagmadali na may dalang regalo, ngunit hindi niya nakita si Hart. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin niya ang isang magazine tungkol sa Red Wine Association sa Pransya sa kanyang silid, kaya't alam niyang nais ni Hart na pumunta sa Pransya. At talagang nahanap niya siya sa harap ng isang klase sa wika. Sa pagkakataong ito, determinado si Hart na mag-aral sa Pransya tungkol sa paggawa ng alak upang ilunsad ang brand na tinatawag na lasap. Ngunit, hindi kayang tiisin ni Elias ang pag-iwan sa kanyang mahal sa buhay. Kaya, nang siya ay umuwi, nag-isip siya ng mabuti at talagang ayaw niyang iwan si Elias na mag-isa. Nang dumating ang liham mula sa asosasyon, nagulat siya at agad itong pinunit, at sinabi kay Elias na mananatili siya sa lugar na ito. Bumalik sila sa kanilang dating estado, at sabay nilang tinikman ang mga baso ng alak. Sa sandaling iyon, dahan-daang humalik si Hart sa pisngi ni Elias. Bigla, tumunog ang telepono, na nagwasak sa magandang ambience. Ito ay tawag mula kay Rafael. Ngunit siya ay lasing at nagbitiw ng mga negatibong salita, na nagdulot ng pag-aalala kay Elias, na agad na tumakbo upang hanapin siya. Dahil sa panghihinayang, pinili ni Rafael ang pinakamasamang solusyon. Mag-isa siyang nakatayo sa rooftop, handang tumalon, ngunit dumating si Elias sa tamang oras at nagalit. Sinabihan siyang, kung gusto mong makipag-ayos sa akin, dapat ay maging matatag ka. Sa ganitong paraan, maaari kitang kamuhian. Sumigaw si Rafael sa sakit. Sana'y magalit ka at ang lolo mo upang makalimutan ko ang mga pagkakamali ng nakaraan. Pagkatapos, dahil sa pagkapagod, dinala siya ni Elias pauwi. Pagkatapos ng isang mahabang gabi, tahimik siyang umalis at nag-iwan ng liham, na nagsasabing dahil kay Elias, wala na siyang masamang panaginip. Nang mabasa ito ni Elias, talagang natuwa siya, dahil marahil ay hindi na siya pinahihirapan ng nakaraan. Habang siya ay nagbabalik, tinawag siya ng direktor sa opisina, na nais na makuha ang eksklusibong pamamahagi ng leche sa Pilipinas, kaya't pinipilit si Elias na magmadali sa kanyang biyahe sa Pransya. Sa araw na iyon, biglang bumisita ang kanyang lolo. Mula sa Tamthao at nagdala ng alak na ginawa niya para matikman ng lahat. Pagkatapos, ibinigay niya ang diary na isinulat ng uncle ni Elias, na naglalaman ng mga lihim ng paggawa ng alak,
umaasang makakatulong si Elias sa kanyang pamangkin na ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang yumaong uncle. Sa gabi bago ang kanyang paglalakbay, nagpaalam si Elias kay Hart at iniwan ang lahat sa kanya, kasama ang diary. Siya ay umalis patungong Pransya at nagpunta sa kastilyo ng ginang. Tulad ng dati, nagbigay siya ng bulaklak sa harap ng gate, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na makipagkita matapos ang 4 na taon. Sa pagkakataong ito, pinatikim siya ng ginang ng labo wine mula sa kanyang cellar at nagbigay ng maraming papuri sa kanya dahil hindi siya sumuko. Samantala, sa Pilipinas, nagbigay si Director Perez kay Hart ng isang mahalagang pagkakataon upang mag-aral sa isang guro ng paggawa ng alak. Ngunit nang isipin niyang aalis siya mula kay Elias, tinanggihan niya ito. Gayunpaman, nagbigay pa rin ng oras ang direktor para sa kanya upang mag-isip. Bumalik si Hart sa restaurant at tumawag kay Elias, ngunit hindi siya makontak, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabahala. Sa pagkakataong iyon, bumalik si Elias na may dalang bulaklak, na nagbigay ng aliw sa puso ni Hart. Umupo silang magkasama at tinikman ang alak na kanyang dinala mula sa Pransya. Ang lasa nito ay nagbigay inspirasyon kay Hart na ipagpatuloy ang kanyang pangarap na lumikha ng isang uri ng alak na nagdadala ng pagmamalaki ng Pilipinas. Nang magsalita siya, agad na tumutol si Elias, dahil sa kondisyon ng lupa sa Pilipinas, hindi natin maalagan ang pinakamahusay na ubas. Gayunpaman, hindi kayang talikuran ni Hart ang kanyang pangarap. Tahimik siyang nakipagkita kay Director Perez at sinabi sa kanya na handa siyang mag-aral sa Pransya, at humiling na itago ang lihim na ito mula kay Elias. Wala siyang kaalaman tungkol dito, at nagbigay siya ng regalo upang makabawi, na naglalaman ng isang wallet na may larawan nilang dalawa, upang tuwing bubuksan ni Hart ito, maalala niya siya. Pagkatapos, sabay silang pumunta sa amusement park. Dito, may isang tao na nakasuot ng costume na patuloy na nais yakapin si Hart. Sa wakas, nalaman niyang siya ay kanyang tunay na ama. Sa unang pagkakataon, niyakap niya ang kanyang anak na babae matapos ang mahabang panahon ng paghihiwalay, at umiyak siya sa kaligayahan. Pagkatapos, sabay silang lumahok sa maraming laro at nagkaroon ng masayang oras. Nang umuwi, talagang hindi kayang itago ni Hart ang kanyang plano, at nagpa siya nang sabihin kay Elias na aalis siya patungong Pransya. Ngunit hindi niya inaasahan na matagal nang nahulaan ito ni Elias. Bukod dito, buong puso siyang susuporta sa kanyang kasintahan at niyakap siya ng mainit. Sa araw ng pag-alis ni Hart, hindi niya nakalimutang mag-iwan ng liham na may pangako na babalik siya. Sa tahimik na kanayunan ng Pransya, masigasig na nagtatrabaho si Hart kasama ang mga magsasaka upang anihin ang mga hinog na ubas. Mula rito, tinuruan siya ng mga ito kung paano gumawa ng alak. Sa isang pagkakataon na lihim na natikman ito, pinagalitan siya ng manager at pinatalsik, na nagpaalala sa kanya kay Elias, na madalas din siyang pinapagalitan noon. Hindi niya alam na siya ang nagdala sa kanya sa Pransya at si Director Perez ay naghatid lamang ng mensahe. Sa pananatili niya roon, palaging tinutulungan siya ng kanyang kaibigan na si Luis, at aksidenteng nabanggit na si Elias ang nagdala sa kanya dito upang matuto. Nagulat at labis na nagpasalamat si Hart, hindi niya akalaing may mga bagay na ginagawa si Elias para sa kanya. Hindi nagtagal, tumawag si Elias upang alamin ang kalagayan ni Hart. Sa katunayan, naroroon siya sa farm upang bisitahin siya, ngunit dahil sa labis na emosyon, nauna siyang nag-hang up bago pa man sila magkita. Lumipas ang 1 taon, nagkaroon si Elias at Luningnang ng kanilang unang pagkikita matapos ang paghihiwalay. Nananatili silang magkaibigan, at ngayon ay may bagong kasintahan si Luningnang. Nakita ang mukhang pagod ni Elias, alam ni Luningnang na labis siyang namimiss si Hart, kaya't pinayuhan siyang hanapin siya sa Pransya. Sa pagkakataong iyon, nag-organisa ang guro ni Hart ng isang maliit na salo-salo upang tikman ang alak na siya ang gumawa. Bagaman hindi ito tumanggap ng maraming papuri, walang sino man ang makapag-deny sa kanyang pagsisikap. Mula sa karamihan, narinig ni Hart ang pamilyar na boses at lumingon.
Sa kanyang gulat, nakita niyang si Elias. Talagang naglakbay siya ng libu-libong milya upang hanapin ang kanyang kasintahan at mag-propose sa kanya. Hindi nagtagal, isang engranding kasalan ang idinaos sa restaurant ng Lasap. Ngunit ang pangunahing tauhan ng okasyong ito ay hindi si Hart, kundi ang kanyang auntie. Si Uncle Kang ay may pag-ibig na hindi natutugunan, kaya't hinayaan na lamang niyang makasama ng kanyang auntie ang lalaking mahal niya. Ang auntie at ang chef ay naging magkasintahan sa ilalim ng mga pagbati ng lahat, at hindi nagtagal, ang kasalan nina Elias at Hart ay nakatakdang ganapin. Sa ilalim ng bituin ng kanayunan ng Pilipinas, si Hart ay nagniningning sa kanyang puting wedding gown, papalapit kay Elias, ang lalaking mahal niya ng buong puso. Ang wine bar na Lasap, na naging saksi sa kanilang mga pagsubok at pagbuo ng pag-ibig, ay pinalamutian ng maganda, puno ng tawanan at kaligayahan. Sa banal na sandaling iyon, ibinigay ni Elias kay Hart ang takip ng bote ng Cho Margo na kanyang iniingatan, simbolo ng kanilang masalimuot ngunit makabuluhang paglalakbay na sabay nilang pinagdaanan. Mula ngayon, sabay nilang isusulat ang kanilang kwento ng pag-ibig, bumuo ng masayang pamilya, at ipalaganap ang lasa ng wine ng Pilipinas sa buong mundo. At sa gayon, ang kwento ng pag-ibig, passion, at pagtitiyaga ay umabot sa kanyang wakas, na nag-iiwan ng matamis na alaala sa puso ng bawat tao.